So mga sir, bali ito na yung output ng tie switch version 3 natin. So on natin. So yung illuminated light mga sir is nilagay ko sa park light. So ayan siya. And then itong katulad ng sabi ko, itong switch na to at saka ito is sa may MDL ko to ikakabit. So as of now, wala pang nakalagay dyan ngayon. And then ito yung horn. Yan, gumagana siya. And then yung left signal light, ayan, gumagana siya. And then yung right, gumagana din siya mga sir. And then yung hazard, ayan, gumagana din siya, dalawa. Ang kagandahan lang dito sa may tie switch mga sir is yung connection ng hazard is nakakonect na kagad sa may signal light. So ang gagawin, katulad ng sabi ko, ang gagawin na lang natin na connection is yung sa may left and right turn signal light. And then automatic yon, yung hazard is meron na once nakabit natin yung sa may signal light. And then pag nag headlight naman tayo, ayan, ito yung high, low, and then yung passing light. Ayan. So what's up mga sir, for today's video mga sir. So as you can see, meron tayong tie switch dito or tie switch handle version 3. So itong tie switch na to mga sir is ginagamit to sa mga handle switch ng pang NMAX, click, ADB at saka iba pang mga open na handlebar. So ngayon mga sir, ito namang version 3 na tie switch na to is ikakabit naman natin sa Muse 40 natin. So itong tie switch na to mga sir is illuminated to. So ang kulay nito is kulay blue. Ayan. Bali may mga kulay to. Ayan mga sir. So meron din siyang supply ng LED niya para umilaw siya. Para sa gabi, maganda siya tingnan. So itong gagawin natin mga sir is madali lang naman to. So ituturo ko ito step by step kung paano yung conversion na gagawin natin sa may wirings nito. Ayan, sa wirings niya. So nakikita nyo, ginawan ko na to ng marking. Ayan, may mga markings na yan mga sir. So at saka yung pagtabas doon sa may paglalagyan natin. So sa akin kasi, since nakikita nyo naman sa mga fast videos natin, meron na tayong existing na domino switch na kinabit doon. So pang NMAX din naman yun mga sir. So chinek ko siya, may konting adjustment lang tayo na gagawin, pero pasok pa rin naman siya mga sir. So ipapakita ko rin sa inyo mga sir kung paano yung pagtabas na gagawin doon. So itong tie switch na to mga sir, katulad ng sabi ko, may mga markings na to. So ayan. So madali lang naman to gawin mga sir. Madali lang naman i-check yung mga wires nito. Tulad nung maraming paraan para makita mo or ma-check mo kung ano yung lumabas na, kung ano yung wire ng katulad nito sa may starter, sa may signal lights. Ayan, left and sa may park light and headlight. So ito yung isang switch niya ng on off, and then ito isang switch ng on off din. So dito may naisip na ako dito mga sir. So itong isang on off na to mga sir is gagamitin natin sa may mini driving light natin, sa may low beam natin, and then yung isang on off natin sa may high beam natin. So ayan mga sir, katulad ng sabi ko, merong maraming klase ng pag-check dito para ma-determine natin yung bawat switches ng wire. So pwede nyo itong buksan. Ayan, may mga screw bolt dyan, pwede nyo buksan para makita nyo. Pero ako, ang ginawa ko is nag-continuity test lang ako. So lalagay ko lang sa may continuity test yung test multi-tester natin. Then check muna natin. So ayan, dapat tutunog siya. So since may mga markings na ako, so kukuha lang tayo ng isang sample tulad netong sa may first switch na to. Ayan, yung first switch kasi is nakuha ko siya yung parehas na light blue. So siya yung parehas na light blue. Ayan.
So, testingin natin, i-on muna natin. Ayan, then i-tester natin to. So, ayan mga sir. Yung on-off, yung first na on-off natin, ito, siya yung light blue. So, ayan, kung naririnig nyo, tumutunog siya, may continuity siya. And then, yung second on-off naman natin, ay naman yung yellow na dalawa. So, ayan, tumutunog din siya. So, huwag kayo mag-alala mga sir, dahil ipapakita ko naman kung paano i-convert to. Yung mga wires, kung saan switches siya, at saka kung paano natin ilalagay sa may Muse port natin. So, ang mangyayari kasi dito mga sir, itong mga sockets na to, ayan, yung mga sockets na to, is mababago to. Kung makikita nyo, puro male sockets to. So, ang harness kasi natin is puro male socket siya. And then, ang mga switches natin is female socket siya. So, ang gagawin natin mga sir, is punta muna tayo sa may motor natin. So, ito yung mga sockets natin. Ayan. Ito kasi yung nanggaling sa may left and right switch. So, siya yung female socket. So, ang gagawin natin dito, katulad ng ginawa ko na nag-convert ako ng domino mga sir. Ayan. Kinat ko lang din dito. Ayan, kinat ko yung mga wires niya and then hininang ko, tsaka ako shinring cable tube. So, ganyan lang din yung gagawin ko. Gagamitin lang natin ulit tong mga sockets na to. Ayan, itong mga socket na to, tsaka ito. Tapos, yung sinasabi ko na tabas mga sir is ito. Ayan. Kakailanganin natin magtabas dito. Ayan, kakailangan natin magtabas dito. At saka dito sa may kabila. So, ayan. So, okay lang din naman siya. Since waterproof naman din yung switches natin. And then, dito sa may bandang headlight, ayan, magtatabas din tayo mga sir. Kung nakikita nyo, nakatabas na din yan. Tsaka sa may kabila. So, ayan. So, papabilisin na natin tong video na to mga sir. Ang gagawin ko muna is i-convert ko na to. And then, huwag kayong mag-alala mga sir is, papakita ko pa rin naman sa inyo kung paano ko i-convert. Sasabihin ko pa rin detailed yung procedure natin na gagawin para nang sa ganon, hindi kayo mahirapan din ng pag-convert ng gagawin sa mga motor nyo. So, ito mga sir, bali, ituturo na natin yung tutorial ngayon mga sir ng pag-install ng tie switch. So, bali, ayan na yung tie switch natin mga sir. Ito yung right switch natin. And then, ito naman yung sa may left. So, yung pagtabas mga sir is madali lang naman to. Ang gagawin nyo lang sa pagtabas, bali ang ginamit ko dito na pagtabas mga sir, na pangtabas mga sir is bench grinder. So, ayun kasi yung mas madaling gamitin para sa akin. Pero, pwede rin naman gumamit kayo ng cutter. Kaso nga lang, pag cutter kasi is, mahirapan na kayo magbawas dito. Kaya, bench grinder pa rin yung ginamit ko. So, ang gagawin nyo lang mga sir is sa may stock kasi na switch natin is meron ng itong part na to. Ayan. Yung part na yan, meron na yan. So, ang ginawa ko is sinundan ko lang yung part na yan. Ayan, hanggang dun sa may baba. Ayan. Hanggang dyan sa may baba. Tapos, pinantay ko lang din papunta dito, pa ganyan. So, kung sa harap nyo titingnan, bali pa ganyan lang din siya. Ayan, papantay lang din siya pa ganyan. And then, same thing lang din yung gagawin sa kabila. Ganun lang din. So, ayan, yung part na to, ayan, tinanggal ko lang din. Gagrinderin mo lang din yan. And then, ganun lang din yung gagawin. Ididiretso mo lang dito sa kabila. Ayan. Ayan, kung maalala nyo mga sir, yung basag. So, may video rin tayo kung paano natin ginawa itong basag na tuilot. Plastic welding kung tawagin. Ayan. So, ganyan lang naman kadali mga sir magtabas. So, hindi naman ganun kahirap yan. And then, ang next naman natin mga sir is pupunta na tayo dito sa may wiring natin. Yan. So, madali lang naman to mga sir. Susundan nyo lang yung color coding natin nang sa ganun ma-install nyo na madali sa motor nyo. So, dito naman, balik na tayo dito mga sir sa may
Sa may pero bago tayo pumunta diyan mga sir, may papakita pa akong isang ginawa ko dito para makabit ko to kasi tumatama to. So ayan mga sir, bali nag-install lang ako ng tatlong washer. Sorry, dalawang washer lang pala. So bali nag-install lang ako ng dalawang washer mga sir, ayan. Taas baba yan, meron din sa may ilalim yan. So ayan mga sir, kung nakikita nyo, meron din sa ilalim yan. So ayan mga sir, meron din sa ilalim washer. And then naglagay lang din ako ng palaman. Ayun, naglagay lang din ako ng yero. Siguro mga 4mm to or 5mm, pero tansyahin nyo na lang kung saan siya hihigpit mga sir. And then dito may papakita rin ako dito mga sir kasi meron din ako nilagay ditong palaman para hindi rin siya gumalaw. Kasi mahalaga kasi to, kasi once na nag-accelerate tayo, dapat hindi siya gagalaw. Ayan. At saka yung part na bolt na ganito, yung bolt ng ganito, ayan, hindi natin makuha. Yung bolt na to mga sir, yung bolt na yan mga sir, ayan, bali kinabit din natin yan. Dati kasi hindi ko na kinabit kasi sinira ko kasi dito ng domino ko. So ito, kinabit ko to and then nagbutas ako dito sa may handlebar niya para hindi siya gumalaw talaga. So ayun lang naman mga sir. Papakita din natin mamaya yan. So baklasin muna natin tong handle right switch natin mga sir para mapakita ko sa inyo yung ginawa natin na butas. So bale mga sir, tatanggalin natin tong right switch natin para mapakita ko sa inyo yung butas na ginawa natin. So bale ayan mga sir, ayun na yung right switch natin mga sir. So bali yung sa may handlebar natin, meron nakalagay yan dito. So i-grind nyo lang din yan mga sir. And then yung sinasabi kong palaman mga sir, ito yun. So naglagay din kasi ng palaman dito. Ayan, naglagay din ako ng yerong palaman. Ayan siya, para hindi siya gumalaw. Siguro ang sukat na ito, wala kasi akong burner caliper mga sir siguro mga 1mm or 1.5 mga ganyan mga sir. So ayan siya. And then yung sinasabi ko mga sir, ito dapat hindi nyo to tanggalin. Dati kasi tinatanggal ko to sa akin, sa may domino switch na kinabit ko, tinanggal ko to, tapos inipit ko lang dito para hindi siya gumagalaw. Ngayon ang ginawa ko ngayon mga sir is binutasan ko na talaga siya ngayon. So ayan ang ginawa ko, binutasan ko na talaga siya ngayon. So ayan mga sir. So susukatin na lang natin yan mula dito sa may dulo nito mga sir, para hindi kayo mahirapan. So papakita na lang din natin yung sukat, at the same time hindi kayo mahirapan. So parang ganito lang din naman yung gagawin nyo, kaso nga lang dito nyo naman sa ilalim banda ilalagay. Ayan, dito sa part na to. So in centimeter susukatin natin siya. Mula sa may center hole niya is nasa 11.7 siya mga sir. So ayan, nasa 11.7 siya. Ayan. So from center hole ng butas niya, ayan mga sir, nasa 11.7
Sorry, nasa 11.8 pala siya. So, ayan mga sir. 11.8 cm. So, ayun lang naman mga sir. Ayun lang naman yung medyo mahirap dyan yung pagbutas. Kasi nasa ilalim kasi siya. So, kailangan i-center punch nyo muna siya para hindi siya para hindi dumulas yung drill bit nyo. So, ang next naman natin mga sir is dito na tayo pupunta sa may wiring natin. So, ayusin ko muna to mga sir ulit. Ayusin ko muna to.